Nung ako nagsabing tanga, ako naman ngayon na masama. Ano ba talaga, Mr. Chair? Thank you, Mr. Chair. Again, Ms. Cruz, do you believe that freedom of expression is not absolute? Yes, Mr. Chair. You do? Of I'd course, like Mr. to ask the other bloggers if they also believe that. Yes, Mr. Chair. You also believe that? Okay. Sir, Now, there's always a limitation. Ms. Cruz said, yung kanyang statement sa YouTube, no? Na profanities, insults, malicious is a healthy discourse. Gusto kong tanungin yung mga vloggers natin, do you agree with her on that? Yes. That profanities, insults, and malicious accusations is a healthy discourse and a part of the freedom of expression? We would like to ask every blogger to answer me yes or no if they believe in that. Mr. Chair, can I be recognized? Yes. Mr. Chair, no other than the highest court of the land has repeatedly said na hindi po masama ang pagmumura, lalong-lalo na sa mga pampublikong opisyal, especially kung ang pinatutungkulan po ay yung official functions nila. Not the person, but their official functions, Mr. Chair. So yun po ang paninindigan, lalong-lalo na po namin bilang mga manggagawa, dahil kahit meron pong TikTok, Facebook o social media, sa komunidad po, yan ang lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na nagagalit. Hindi po kasalanan ng mga vlogger o ng mga gumagamit ng Facebook, TikTok, X o kung ano pa mang social media platforms kung bakit merong ganito na mga pagmumura o profanities. Ito po ay lengguwahe ng mga manggagawa at ordinaryong Pilipino na Mr. nagagalit. Chair, Mr. Elijah, hindi ko binabanggit yung lingwahe ng ordinaryong Pilipino. Ang binabanggit ko, lingwahe ng vlogger. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Mr. Chair. Tatandali lang, kasalala pa ako eh. Alright. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Tama, mali? Ordinaryong Pilipino ako, Mr. Chair. Hindi ka ordinaryong Pilipino. Vlogger ka eh. No, manggagawa ako, Mr. Chair. Lahat pa ng ordinaryong Pilipino, vlogger? Mr. Chair, manggagawa ho ako na may platform ho. So, ordinaryong Pilipino ho ako, Mr. Chair. Mr. Chair, point of order. We have our rules here. I think the resource person cannot answer without being recognized by the chair. Sorry, Mr. Chair. Okay, to all reminder to all resource persons, let the interpolator finish his line of questioning in his statement, and resource persons can only talk when the chair recognizes them. Okay. Nabanggit mo kanina na yung profanities, yung insult, yung malicious accusation, kung yan ay sinabi sa kanyang, anong tawag doon, functions bilang public official, okay yun. Yung sabi mo, di ba? But not on a personal basis, correct? Ayan. Yes, Mr. Chair. Sabihin natin, naniniwala ako dyan. Pero, hindi naman niya sinabi yan sa akin on my public functions, official functions. It is a personal accusations on me. Mr. Elijah. Mr. Chair, can I be I cannot speak on behalf of Ms. Joey, Mr. Chair. Naano ko lang yung sinabi mo. Yes, Mr. Chair. Okay, now I'd like to ask Ms. Joey, Ms. Cruz, are you insulting me on my public official functions, or it is a personal accusation on me? It's not a personal accusation, Mr. Chair, and I think we have agreed early on that we do not have any personal relationship. Yes, so that's right. just... Pero ito, ang sabi ni Elijah, okay lang yon kung yan ay sinabi in my official functions as a public servant. Alam mo ba yung official functions ko?
Yes, Mr. Chair. And Alam mo, so therefore, hindi ka naniniwala sa aking official functions, kaya tinawag mo akong gago. no, Mr. Chair. The observation that I uttered to describe your performance of your official action, that is my observation. That is what I felt. Well, inobserbuhan mo ba yung aking official function? Yes, Mr. Chair. Inobserbuhan mo Since I won in 2019? No, Mr. Chair. I closely monitored your performance as a congressman in the 19th Congress. And you hated me for that. No, not really, Mr. Hindi, Chair. gago. Just in the Binagit mo 19th sa akin, Congress. gago. So you hated me. Mr. Chair. Ano ba ibig sabihin nun? Binanggit mo, gago ako. Binanggit mo, isasampal ko ito sa pagmumukha mo. Binanggit mo, I'm going to be... Hindi ko mabanggit eh. Okay. If you prepared, binanggit mo yun eh. May Oo. I respond, Mr. Chair? Therefore, you hated me. Hindi pwedeng sabihin mo sa akin na you love me. Is that the person that you said that you love me? I love you, and because of that, isasampal ko ito sa'yo. May I respond, Mr. Chair? Yeah, go ahead. Sige, Mr. Chair, go ahead, respond. At the very most, I do not like your performance as a member of the 19th Congress. But hate is such a powerful word because we established earlier that we do not have any personal relationship or any personal Mr. Chair, affiliation. binanggit mo yung human rights. Yes, binanggit Mr. mo yan kanina, Chair. di ba? Correct, Mr. Therefore, Chair. Mr. Chair, you violated my human rights. Why? Because when you said those profanities, those insults, yung gago, yung isasampol ko ito sa pagbubuka mo, you violated my human rights. You did. May I respond, Mr. Chair? Teka, Mr. Chair, hindi ako nagagalit sa'yo. Okay? At wala akong pakialam sa'yo. Kahit na anong sabihin mo, okay lang sa akin. Alright? Pero itong ating pinag-uusapan ngayon, merong kinalaman sa mga legislation na aming gagawin later on. That is why I am asking you right now. Sapagkat napakahalaga nito. Kapag binabanggit mo, if you're saying that using profanities, insults, and malicious accusations online represent fair and respectful discourse and a healthy discourse, therefore you're telling us that the freedom of expression is absolute. You can say anything you want, and that is freedom of expression. Yun ang sinasabi ko, Mr. Chair. May I respond, Mr. Chair? Pag binanggit mo, if you said that freedom of expression is not absolute, therefore, there are certain things that you cannot say. Yun ang ibig sabihin nung freedom of expression is not absolute. May limitation yun. Di ba? Oh. Go ahead. You can answer now. Okay, thank you very much, Mr. Chair. Mr. Chair, in the universal thoughts and ideas, there would always be a limitation. The freedom of speech is not absolute. And the limitation of freedom of speech is well defined. Under the law, under the jurisprudence, there are things that you cannot say. There are things that Mr. Chair, what cannot... jurisprudence are you talking about? Supreme Court decisions, Your Honor. Can you tell me what law? Example of law that limits your Yes. freedom of expression. For Can you example, tell me Mr. the Chair, jurisprudence? yes, Mr. Chair. For example, Mr. Chair, there is I cannot specify the specific law, Mr. Chair. There but is a law on libel. law There on is libel. a law on slander. There Is is it okay? a law. Is it okay, Mr. Chair, if I give my example? Okay, thank you very much. One example, and I think this example is very demonstrative, is very illustrative of the limitation of freedom of speech. Right now, it is election, midterm election,
and it is not allowed that people are going to campaign on the day of the election day. That is a clear prohibition to express on the part of the citizen to say whatever they want to say on that Teka, election day. Mr. Chair, ano po ang connection nung binabanggit mo? I'm asking you about the jurisprudence. I just told you that there is a law against on libel, on cybercrime. What you said today is libelous. What you said here is libelous. Why? Mr. Because Chair. there is a malicious intent. When you use profanities, when you use the word gago, there is a malicious accusation, and that is libelous. Mr. Chair, if that is your assessment of And that kind of listen, statement, you not will only have your... libelous, Mr. Chair, dali lang ha, not only libelous, ha, that is also unjust vexation on my part. May I respond, Mr. Chair? Go ahead. Okay, Mr. Chair, if you think that you are violated by my exercise of my freedom, you would have your right and No, be no, in court Mr. Chair, so that, don't so worry. that the maliciousness of Mr. that Chair, statement don't can be worry. I'm sorted not out going in the to charge you proper in court. authority. Don't worry. I'm not going to charge you. If I charge you in court, matatalo ka eh. Pero hindi. Oo. Unjust vexation to. Alam niyo ba yon? Are you a lawyer or not? I am not a lawyer, Mr. Therefore, Chair. you should know this. The thing is this, pero wag kang mag-alala. Hindi ako magdidemanda sa'yo. Do you know why? You're not important to me. Alright? Ang dahilan lamang, kaya natin ginagawa ito, para magkaroon kami ng idea kung anong legislation ang nais naming gawin. Pero ikaw, you are not important to me. Alright? Oo. Thank you, Mr. Chair. Yan. Kaya, huwag kang mag-alala. Hindi ako kailanman magdidemanda sa'yo. Alright? Oh. Tumatawa ka pa eh. Thank you, Mr. Chair. Natatawa ka sa akin eh. No, Mr. Chair, I Oo. am expressing my gratitude, Mr. Chair. Ganun ba? Mr. Chair, tumatawa ka and you're expressing your gratitude by your sarcastic laughter? I am not laughing, Mr. Chair. It's just a natural smile, Mr. So Chair. gusto kong tanungin po, itong ating vloggers na ito, kayo po mga vlogger natin, do you agree with what Miss Joey Cruz said? Every one of you could be able to answer, if you agree. I have a lawyer there, Attorney Trixie. Attorney Trixie, you have the floor. Thank you, Mr. Chair. I disagree with Ms. Joey. I believe that there is, instead of a limitation on the freedom of speech, I believe that speech is either protected or not protected. Thank you very much. Those that are covered by the law, such as the law on inciting to terrorism, inciting to rebellion, and so on, are unprotected speech. And those that are not covered by any limitations by the law are protected speech. The Supreme Court has said that expressions of frustration are protected speech. And therefore, although we differ, Ms. Joey and I, on the approach to the problem, we agree on the solution. Okay, let me ask the other bloggers that we have. Each of you could be able to answer and tell me if you agree with Ms. Cruz on that. Your Honor, Mr. Chair, I am Dr. Mata. I'm a bit forgiving on those things sometimes, Mr. Chair, because sometimes people are so expressive that we tend to say things. And I could cite, Mr. Chair, your example on the last hearing. You mentioned something as well. I won't mention it now, but you said it's something, but I know it was withdrawn as well. So there's no, I'm not affected by what you said, because sometimes you're just, you know, in your emotions, you tend to say things, which you said, T-A-N-G-A, but it's okay, Your Honor. Mr. Chair, let me answer that, no? When I say T-A-N-G-A,
binalik ko lang sa kanya eh. Siya ang unang nagsabi. Siya ang unang nagsabi. Para bang pinukulo ka ng balisong, nasa lubong yung balisong, binalik mo sa kanya. Kaya ako binanggit. Hindi ako ang unang nagsabi. Ang unang nagsabi, yung vlogger mismo. Ibinalik ko lamang sa kanya. Oh, ngayon, ako ang masama. Samantalang yung vlogger na nagsabing tanga ang gobyerno, hindi masama. Nung ako ang nagsabing tanga, ako naman ngayon na masama. Ano ba talaga, Mr. Chair? Yes. Thank you for your explanation on that, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, was that, Mr. Chair. Mr. Morales, please proceed. Yes, sir. Doon sa kaya Miss Joey Cruz, ang ko lang, bilang isang dating tauhan ng gobyerno, wag lang sana tayong magpakita ng anumang kagaspangan para hindi tayo napapansin ng publiko. Yun lang po. Huwag lang magpakita ng kagaspangan para hindi makita ng publiko. Yes, Your Honor, Mr. Chairman. Yun lang po. Kasi kung magpapakita tayo ng kagaspangan at makikita ng publiko yung hindi na ayon na kilos ng isang public official, talagang makikita po tayo. At yun mapapansin ng publiko. Huwag naman sana tayong masasaktan. Sinong tinutukoy mo, Mr. Chair? Your Honor, yun pong mga gumagawa ng kagaspangan. Yun po yun. Sino nga yung tinutukoy mo? Aba, hindi ko po alam. Siguro po, maaaring kayo po, Your Honor, mawalang galang na po, nasa inyo po yun kung sino po yung mapapatungkulan nun. Mr. Chair, ano ba yung kagaspangan na narinig mo? Sino nagsabi ng kagaspangan? Your Honor, ito po bilang isang dating tauhan ng gobyerno. Nagiging maingat dapat ang isang tauhan ng gobyerno habang siya ay nanunungkulan. Katulad ng pagnanakaw, pag-aabuso sa tungkulin, pagmamalabis. Yan po yung isa sa mga dapat na tinitingnan natin. At kung tayo man ay tauhan ng gobyerno, dapat ginagampanan natin ng buong husay, buong giting, tulad ng mga alagad ng batas na handang ialay ang sarili niyang buhay para lamang doon sa sinumpaang tungkulin. Mr. Chairman. Mr. Chair, tama yung binanggit ni Mr. Morales tama Pero ang tinatanong ko sa iyo, nag-a-agree ka ba sa sinabi ni Miss Cruz? Saang particular, Your Honor, Mr. Chairman? Hindi ka pa na nakikinig sa akin Bira naman buhay ito. Pagpaumanhin niyo po, Your Honor, at nangati po yung aking binti, maaring hindi ko po wala kang napansin. karapatang magsalita kung hindi mo narinig lahat ng mga sinabi. Iyon pong narinig ko. Very clear po. Akong narinig. Very clear, Mr. Chair, ang sinabi ko. Kanina, pinag-uusapan natin yung lahat ng mga binanggit ni Miss Cruz. And I'm asking you now, kayong mga vlogger. Oo. Mga objective naman kayo, di ba? Ano ang palagay nyo rito? Palagay nyo ba na itong malicious, ulitin ko para malaman mo, itong malicious, profanities, at insults, accusation na ibinigay po ni Miss Cruz, ay kasama po yan sa tinatawag nating protected discourse o kaya naman healthy discourse or freedom of expression? Yun po pinoprotektahan ng batas. Ito po yung pong opinion o saloobin ng isang mamamayang Pilipino patungkol doon po sa pagkukulang ng isang public officer. Yun po hindi pinoprotektahan ng batas. Ito po yung pag-iingganyo ng paggawa ng illegal o labag sa batas. Yung pagkukulang, Mr. Chair, kung walang ginawang illegal, may karapatan ba siya?
Kung walang ginawang illegal, Your Honor? Depende po eh. Depende po sa napapansin at dun Ilang, po sa nagbibigay ng opinion, Your Honor. Miss Joey, meron po ba akong ginawang illegal? Meron po ba? Nothing that I said in my Yun, mouth. wala akong ginawang illegal. Meron ba akong ginawang immoral? There are things that I may not agree. You because may of not agree, differences. that's fine Yeah, with me. Yeah. Pero ang tinatanong ko, meron ba akong ginawang immoral? Oh, Differences I in agree values, that there Your are Honor. some things that Differences you do in- not agree. Okay lang yun sa Differences akin. in values, Your Honor. Di ba? Pero wala akong ginawang immoral o illegal. You said that yourself. So therefore, anong ibig sabihin ng profanities, insults, and malicious accusations you gave to me? Yun ang tinatanong ko. Ha? May I answer, Your Yes, Honor? go ahead. Okay. First of all, Your Honor, I would just like to take exception once again that I never agreed to anything, any statement that is malicious as part of freedom of speech. It's not. What I said are not malicious. Those are observation on my end, and the profanity is part of part of my expression of discontentment, disgust, because my expectation for a public officer is not Therefore, met. Mr. Chair, when you're saying that a public official who is not doing anything illegal or immoral, and you said something malicious, insult and profanities, Again, that is your observation. And you have the right to say that. Again, Mr. Chair, I am taking exception on the malicious statement. My statements are not malicious because my statements are always pertaining to the exercise of the public duty of the officer I am responding to. So or therefore, when you reacting said to. gago, that is not malicious. That is not malicious, Mr. Chair. Okay. That is not malicious, ha? Yes, Mr. Chair. Oo. Pero ako, Miss Cruz, kahit kailan, hindi naman kita kilala, hindi ko alam ang ginagawa mo, wala akong karapatang tawagin kitang gago. And I respect your opinion, Mr. Chair. Not my opinion. That is my belief. I Iba yung respect your opinion, belief, Mr. iba Chair. yung belief. Okay. I'd like to ask the other vlogger if they agree with Miss Joey on that. Una po, I agree po na this is not malicious kasi na-establish na po na hindi po namin kayo kilala personally. And kung sabihin namin mahal namin kayo, it is because of your work as public official. Hindi po ibig sabihin mahal po namin kayo bilang kung ano pa man, malisyoso. And when we say we don't like what you are doing, it is also not malicious. It pertains to your job as a government official. So I think magkaiba din po kasi yung sukatan sa public official and also private citizen. So I think it's important for us to understand the difference of and the limitation doon sa public official and sa private citizen. And I agree po. Lahat po ng sinasabi namin sa inyo, because we don't know you personally, are not malicious. It's not personal. It's about your job lang po. And sometimes, Mr. Chair, I'm not onion skinned, ayan, ako, kilala ako ni Congressman Glenn. Oh, kaibigan ko yan. I'm not onion skinned. Ang ibinabagit lamang natin dito is how do we limit this? How do we regulate this? Yun ang aming inaanong batas. How do we regulate this kind of statements? Na masyadong personal to eh. Diba? Hindi ko na nga pinapansin eh. Oo. Kung hindi lang binigay sa akin itong mga bagay na sinabi, makikita ko ba to? Hindi ko nakita to eh, Miss Joey Cruz eh. I don't even care about that anymore. Hindi ako apektado dito eh. Di ba? The thing is this, kayo makakatulong sa amin for us to be able to craft a better legislation to what? To tell you that the freedom of expression is not absolute. Yun ang nais naming sabihin dito. Oh, so
Yung the rest of the vloggers, if, yes, Attorney Glenn, go ahead. Thank you, Mr. Chair. While we recognize the plenary power of this Congress to enact legislation to limit freedom of speech or expression, I would just like also to exhort the members of Congress, the honorable members of Congress, to remember that the exercise of free speech, public officials should not be onion-skinned. I know hindi po kayo onion-skinned, Congressman Honorable Abante. Public officials should not be onion-skinned, and that free speech serves as a scalpel that removes the abscesses of officialdom. I quote the jurisprudence. It's a landmark decision of the Supreme Court. So we have to make a tight balance between limiting the freedom of speech and, of course, when it comes to public acts of public officials. Yun na po, Mr. Chair. May we hear the others, Mr. Chair? Go ahead. Yes, Mr. That Chair. handsome man right there. Ako po, Mr. Chair. May I be recognized po? Mr. Chair, sundan ko lang po yung binanggit po ni Attorney Trixie about protected speech. I don't know the specifics of what Ms. Joey said. Be that as it may, Mr. Chair, kung yung pong mga binanggit niya ay nakapatungkol po sa official function, then it is warranted. If it pertains to the personal po na buhay, then it is unwarranted. Naiintindihan po namin yung predicament, Mr. Chair, ng mga congressman natin, ng mga public official natin na talagang nasa scrutiny ng taong bayan. Pero hinihingi rin po ng taong bayan, lalong-lalo na ng mga manggagawa, ang pag-intindi po ng ating mga congressmen doon sa kung ano yung nararamdaman at ano yung pakiramdam, emosyon ng mga tao patungkol doon sa function po ng ating mga public official. I believe yung mga binanggit po ni Ms. Joey, it is part of protected speech. And I think doon po pwede tayong magkaisa. That's all, Mr. Chair. Meron pa. Yes, Miss, Mr. Chair, good afternoon po. Yung tungkol po sa sinabi ni, pagsasamahin ko na po yung tatlo, ni Ma'am Joey, ni Attorney Trixie, at saka ni Sir Elijah. Kami po na mga content creators, nasa public eye din po kami, gaya po ninyo. So, whatever content or opinions that we also post online, nakaka-receive din po kami ng mga gaya ninyo na masasakit na salita. Kaya naiintindihan po namin kung saan din kayo nanggagaling. However, ang difference lang po natin, ang atake sa amin personal, ang atake po sa inyo, on your official function. Ngayon, ang masasabi ko lang po siguro pagdating sa bagay na yan, kami po, pinapabayaan po namin yung mga haters namin at saka bashers to air out what they think and feel about what we say. Hindi ko naman din po sinasabi na dapat ganun din po kayo. It so happen lang that sa inyo po, pagdating sa mga nasasabi nyo po, sa mga press briefing nyo po, sa press con nyo, or even sa mga pinapublish sa news, ang sa aming mga content creator, naka-anchor kami lagi kung ano lang po ang nasasabi ninyo. Mr. Chair, Ms. Batalya, Yes, po. gusto ko lang pong banggitin din, Alam mo, natanggap ko itong mga bagay na ito since Quadcom days. Hindi ako binabas ng sino man bago ang Quadcom. Bakit kaya? Di ba? Share if I may. Hindi ako nababas Oo, ngayon lang talaga. Hindi ko alam kung bakit Oo, yun ang gusto kong sabihin sana sa inyo. Di ba? Yes, Manuel Mata po. Mr. Chair, yes, Mr. Mata, yes. that is exactly the point kung bakit hindi po tayo nakafocus dapat dun sa mga protected naman
na speeches ng mga tao. But the reason of frustration, ano po yung context bakit po nasabi yon ni frustrate, bakit nga po nasabi yon, and yun po yung masolusyonan natin. I think dun po sana tayo nakafocus, and I think yun yung rason kung bakit sinasabi ng batas natin na dapat hindi onion skinned yung mga government official para nakafocus tayo doon sa totoong problema and cause of frustration ng mga tao. Mr. Chair, sinabi ko na hindi ako onion skin, di ba? Yes po, Mr. Chair. The fact that you are here talking with us Yes. with this kind of respect is, I agree. Kaya, Mr. Chair, hindi ko talaga, since the time na yung Quadcom, hindi ako nagsalita ng anuman sa inyo o nag-vlog sa akin. Miss Joey, hindi ka nakarinig sa akin anuman salita, di ba? Miss Joey, you have never heard me say anything against you or about you. Am I right? Yes, sir. Yes, Mr. Chair, we do not know each other personally. Ayun. And then, ganito. I have never said anything about you, nor anything that you have said against me. Am I right? Sorry, Mr. Chair? I have never said anything about you or anything against you, even if you said something against me. Am I right? That is correct, Mr. Chair. Yun. Yun ang gusto kong sabihin sa inyo. I'd like to give way to my good friend, Congressman Ako.